We begin in Sarangani province, where President Rodrigo Duterte has assured the maximum punishment for those involved in the G.I.G.Ju kidnap slay case. The president again apologized for the death of the South Korean, allegedly at the hands of some police officers. The chief executive spoke during the ceremonial switch-on of the Section 1 and groundbreaking ceremony of the Section 2 of the Sarangani Energy Corporation power plant in Maasim, Sarangani. PTV's Kirby Cristobal was there and he filed this report. President Rodrigo Roa Duterte led the ceremonial switch-on of the Section 1 and the groundbreaking ceremony of the coal-fired power plant of Sarangani Energy Corporation in Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. This is intended to supply electricity power to over 3 million residents in key areas of Mindanao, particularly the provinces of Sarangani, Agusan del Sur, Agusan del Norte, and Compostela Valley, together with the cities of General Santos, Samal, Butuan, Bayugan, and Tagum, and the municipalities of South Cotabato and Davao del Norte, upon the full operation of the 105 megawatts of the Section 1 of the said facility. In his speech, President Duterte congratulated and thanked the Alcon Power Group for building the power plant that will benefit the people in Mindanao. Before, some areas of Mindanao region were suffering 10 to 12 hours of power shortage, but upon reaching the full capacity, this will able to provide access to clean, reliable, and affordable electricity to 6 million people in the area. President Duterte also emphasized that he will support all projects that will provide sustainable development and will profit the Filipino people. Meanwhile, the president apologized to the foreign investors about the killing of Korean businessman G.I.G.Ju. I'm happy that the investors heard. We'd like to welcome you. I apologize for the death of your compatriot. We are very sorry that it had to happen, but I can assure you, those responsible are known to us already, and they will have to go to prison. And I will see to it that they are sentenced to the maximum. There is no death penalty because if there is, they suspended it because of church and all of the pressures of the libertarians. I'm asking for its restoration. President Duterte also reiterated the government's continued campaign against corruption and illegal drugs in the country. Sarangani Energy Corporation will construct another 105 megawatts power plant located in Zamboanga. Tumipensa ang mga kaanak at kapitbahay ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Yan ay matapos mag-isa o mag-isa ang pulis kaugnay ng sinasabing milyon-milyong pisong halaga ng ari-arian. Umaaksyon si Jay De Castro. Nakahanap ng kakampi si SPO3 Santa Isabel sa mga kaanak nito at kapitbahay nang mag-isa siya sa Senado. Isiniwalat kasi sa Senate hearing ang mga ari-arian daw ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Inusisa ni Senador Grace po kung paano ang sweldong 8,000 pesos ay magkakaroon ng net sa Statement of Asset, Liabilities and Net o SALN na nasa 20 milyon. Sinabi rin ang mga ari-arian gaya ng bahay nito sa Cubao at mga bahay sa Bagumbong, Caloocan. Hinanap ng News 5 ang mga ari-arian ni Santa Isabel gaya ng sa Cubao na may 4 na palapag at sinasabing ito ang opisina at bahay ni Santa Isabel. Dito rin nakapwesto ang ilang negosyong sinasabi ni SPO3 Santa Isabel na asawa niya ang nagpapatakbo. Bali, sagot po ako sa loan. Yung niloan ko po sa PNP ay yung po pinagdadagdag ko po sa business po namin. Hindi sir, magkano po ang sweldo niya buwan-buwan? Nasa 8,000 po. Sa bahay naman ito sa Caloocan kung saan nakatira ang kanyang kapatid at ina nito, masasabing tila simpleng pamumuhay lang meron ang nakatira dito. Ayon sa kanyang kapatid na tumangging humarap sa kamera, hindi mansyon ang sinasabing ari-arian ng kanyang kapatid. Totoo mga properties pero galing po sa pagsisikap at paghihirap ng lalong-lalo na po ng hipag ko. Kasi kahit linggo ay nagtatrabaho siya, kahit na gabing-gabi na, kahit siya ang may-ari ng company, ay gabi na, ay nagtatrabaho pa rin siya at katulong niya ang kanyang kahit mga anak, tumutulong na. Dito rin sa subdivision na ito makikita ang isa pang pag-aari ni Santa Isabel na ginawa raw paupahan.
Bagamat may mga kapitbahay na tumanggi magbigay ng payag, nagsasabi naman silang maayos makisama si Santa Isabel. Pero kung sa pakikipagkapwa-tao rito, pakikisama, wala kaming problema sa kanila. Sinubukan namin tawagan ang panig nila Santa Isabel pero magpapatawag na lang daw sila patungkol sa issue. Sinimula na ng Senado ang investigasyon sa mga kaso ng umano'y tokang for ransom. Kasama sa mga dumalo si PNP Chief Ronald De La Rosa, mga pulis na nadawit, kabilang si SPO3 Ricky Santa Isabel at ang byuda, pati ang kasambahay ng Koreanong si Ji Ik-ju na naunang dumulog sa wanted sa radyo. Para sa karagdagang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Mayan Los Baños. Mayan, nasabi ba sa hearing kung totoong dawit nga sa anumang iligal na aktibidad si Ji Ik-ju para magsagawa ng operasyon ang mga pulis laban sa kanya? Yes. Isa yan sa mga tinanong pinakumpirma ni Senator Lacson. Ano ba talaga yung gawain ni Ji Ik-ju? Bakit siya kasama doon sa sinasabing aman-manan? 2 points. Si PNP Chief Pato, sinabi niya wala talaga siya sa listahan ng kahit anong illegal activity o kahit ano like for example droga. Pangalawa, sinasabi ngayon ni Dumlao, itong si Rafael, Superintendent Rafael Dumlao, na hindi naman niya inauthorize magkaroon ng pagbamanman o kahit anong operasyon kay Ji Ik-ju. So mukhang na kay Santa Isabel lang yung decision na yun, Rafi. Okay. Paano nakalusot sa hepe ng Anti-Illegal Drugs Group itong operasyon na pinangunahan ni Isabel? Malabo pa sa ngayon kasi talagang magkaiba yung testimony, Rafihan. Ang sinasabi kasi ni Santa Isabel, tuwing natatanong siya tungkol dito, pinupoint niya lang kaya sa Police Superintendent Rafael Dumlao. Sinasabi lang niya na inutusan siya. Pero nung kinakausap na ngayon, actually katatapos ng magsalita ni Dumlao, walang kahit anong utos sa kanya na manmanan, pulihin, arestuhin itong si Ji Ik-ju. So sa ngayon, magkahiwalay at magkaiba yung testimonya ng dalawa, Rafi. Okay, so dinideny ni Dumlao yung itinuturo niyang kasabwat niya na meron siyang kinalaman dito kay Isabel. Tama? Correct. Okay, Pero sinasabi rin ni daw siya itinuturo ni Isabel. Bakit si Isabel nagsasalita ng ganon against him kung hindi naman wala naman palang basehan at walang katotohanan? Ganito, punot dulo, Rafi, kasi kahit yung mga tinatawag na testimony at yung CCTV, nakikita si Santa Isabel. At yung kasambahay na si Marisa, si Santa Isabel din yung sinasabi niyang nakita niya. Pero lahat ng ito kasi, Rafi, dinitinay niya. So para mawala siya doon sa senaryo, ang sinasabi lang niya, si Dumlao ang may gawa ng lahat ng ito. Ang pagkasabi pa nga niya, si Dumlao daw ang gumawa ng buong istorya. Okay, so ang sinasabi niya, Mayan, wala siya doon sa pinangyarihan ng insidente, yung mga ganapang kidnapping, dinidinay niya yon. So pinasinungalingan niya yung witness, yung kasambahay na pumunta sa wanted sa radyo na sinasabing nakita niya si Santa Isabel at that very moment nung mangyaring kidnapping? Yes, Rafi. Nagharap sila kasi nga si Senator Lacson medyo napisikon doon sa pag-deny ng Santa Isabel. So ang ginawa niya, sige, magharap kayong dalawa. I-deny mo ngayon sa kanya. So ang sabi ni Marisa, Morquicho, totoo, nakita kita, ikaw yung kumidnap sa boss ko, ikaw rin yung nag-withdraw sa ATM niya. Okay. So, anong sagot naman ni Santa Isabel doon? Well, pure denial, Rafi. Pero ito yung medyo nakita natin kanina, medyo naipit sa doon sa kanya mga testimonya, ha? Kasi sinasabi niya, wala siya, hindi niya alam yung kidnapping, hindi niya alam yung murder. Pero nung tinanong siya tungkol sa pagpatay, sabi niya, nakita niya si Dumlao na siyang pumatay doon kay Ji Ik-ju. Pinukpok daw ng kalibre 45 na baril. So nahuli siya ni Senator Risa Otevero. Sabi, akala ko ba wala ka doon? Bakit nakita mo yung pagpatay? So sa kinahulihan, inamin din niya na, nandun pala ako, pumunta ako nung gabi, tinatawag daw siya ni Dumlao, kaya nasaksihan niya kung paano pinatay. So hindi consistent ito mga pinagsasabi ni Santa Isabel? At some point, yung mga senators, tingin ko lang, Rafi, ha, medyo hindi sila convinced kasi may mga punto na pag nagde-deny siya, i-stop na siya. Parang kung magpapaliwanag siya na hindi ako yan, sinasabihin na siya ni Senator Lacson, tama na. Kasi yun lang din ang sagot mo. Parang ginagano na. Okay, medyo maiba tayo ng konti ng usapan kasi lumalabas sa report na napakayaman pala nitong si Santa Isabel. As a matter of fact, may mga report na nagsasabing meron daw siyang asset na worth 17 million pesos. Okay, natanong ba yan sa Senado kung saan ang galing yung ganong kalaking kayamanan niya? Was that before na pumasok sa PNP o nung nasa PNP na siya, saka nag-accumulate yung ganong klaseng kalaking kayamanan niya? Okay. Ang paliwanag ng CIDG, dahil sila ngayon na nag-iimbestiga sa mga yaman ni Santa Isabel, 17.3 million pesos yung kanyang assets ngayon. Wala yung pera pa ha, 5 bahay at isang commercial building. Okay. Pero noong 2014, Rafi, umabot pa ng 20 million yung assets niya. Okay. Tinanong siya ni Senator po, magkano ang sweldo mo? Sabi niya,
Ang sinasabi niya, marami silang negosyo, for example, insurance, lotto outlet, Okay. meron silang Western Union, so doon daw nanggaling yung pera Okay, nila. pero saan siya kumuha ng puhunan para doon sa mga negosyong binanggit niya? Saan siya kumuha ng pinuhunan para doon? Okay, ang sinasabi niya hindi galing sa kanya yung puhunan kundi sa asawa niya dahil magaling daw sa insurance, ahente ay fix ng insurance yung asawa niya. Per commission basis, mukhang kumita daw sila ng malaki. Yun daw ang naging puhunan nila sa kanilang mga negosyo, Rafi. So ang sinasabi niya, yumaman siya dahil ahente ng insurance yung kanya misis. Yes, na naging puhunan sa mga negosyo nila. Lumalabas, Rafi, hindi sa kanya. Sinasabi niya lahat ng ito ako ang may gawa at asawa Okay, ko. napakadali lang naman yan ma-check me ano? Pwede i-check yan ng mga senador. Kunin ang pangalan ng insurance company na sinasabi nitong asawa ni Santa Isabel na siya ay ahente doon. And then, hingiin yung record sa insurance company kung totoo talagang kumita siya ng ganung pagkalaki-laki mga komisyon na dahilan upang makapundar siya ng napakaraming negosyo. Correct, Rafi, kasi nabuksan na yung issue na yan. Mukhang talaga tutuntunin ng PNP at ng senators at ng mga senador kung saan talaga nanggaling yaman na yan sa Santa Isabel, Rafi. Okay. Paano naman nabuksan yung usapin tungkol kay Superintendent Marvin Marcos sa hearing? Actually, kinument lang si Senator Lacson yung DOJ. Sabi niya mukhang ang bilis ng inyong aksyon. In 2 months, nakapag-file kayo ng kaso dito sa issue ni GHU. Tapos bigla niyang nabanggit na bakit yung sa isa pang controversial na pulis na si Superintendent Marcos hanggang ngayon dragging. Sabi niya yung kanyang kaso. At bagay na explain naman ni Secretary Aguirre na kaya lang naman daw naging mabilis yung sa kaso ni GHU dahil wala nang mga isinumiti pang mga dokumento sa kanila yung kabilang panig kaya nakasuhan na nila agad. Okay. Sabi ni Bato, maraming bastos daw at walang disiplina ngayon sa PNP. Ano ang plano niyang gawin para rito? Oo. Mukhang, alam mo, very frustrated si PNP Chief Bato. Umpisa pa lang ng hearing. Talagang puro pag-amin yung ginawa niya sa harap ng Senado. Wala nang attempt ng pagdidefend, Rafi. Okay. At ang sabi niya, under investigation, at inamin naman yan, na because of what happened dito kay GHU, marami na silang tinitignan ngayon na kaso ng ganito. Mukhang may iba pa raw na nangyari ganito. Pero sa ngayon, nakatutok muna sila sa kaso nito ni Santa Isabel at Dumlao, Rafi. Last na lamang, Mian, kasi alam naman natin, ninyong lahat, na yung testigo, yung kasambahay na nandiyan ngayon sa Senado, unang lumapit yan sa Wanted sa Radyo 5. Okay. Meron kasi mga napabalita na siya raw ay isa sa mga tinitingnan bilang persons of interest, aka, or pwedeng sabihin na suspect. So ano ba talaga siya ngayon ang trato sa kanya ng Senado? Suspect ba o resource person? Sa ngayon, hindi pa siya nagtatanong so far, hanggang nung lumabas ako for this live report, hindi pa siya natanong doon sa anggulo kung may kinalaman ba siya o doon sa anggulo kung suspect siya. Pero as per start ng hearing until ngayon, ang turing sa kanya ay isang witness. Okay. Dahil nakita nga niya yung pag-kidnap sa kanyang amo. Witness ang turing sa kanya? Sa kanya so far, yes. Okay, maliwanag. Maraming salamat, Mian Los Baños. Alright.